explain ko yung mga basic sentence element, no? Kasi napansin ko kahit nung nag-back check ako, nang tiningnan ko yung mga dati na yung sa mga weekly test, marami yung hindi pa nakakaalam masyado kung ano ba to siya, direct object ba siya, object complement ba siya. So i-discuss ko lang siya ng mabilisan. So para at least after ng discussion nito, sana maging malinaw na. Okay, kung hindi nyo pa ganun ka master ito. Ito yung mga subject elements ito yung mga basic sentence elements. So una, we have subject. Alam nyo na yan, di ba? Madali lang pag sinabing subject, pero may nakita talaga ako doon, may nagsagot ng subject. Okay, so sana hindi na kayo maano. Pag sinabing subject, tandaan nyo po yan, it's a noun or the pronoun that performs the action. Sa sentence, ulitin ko, pag sinabing subject, ito yung main noun or pronoun na nag-perform ng action. Example, John plays the guitar. No? Ang John dito, the one na nag-perform ng play, ng action, which is the verb, which is the place. Okay? Yung the cat is sleeping. Yung the cat is the subject. Okay? They are running late. So yung subject dito is they pala, sorry. So yun yung pag sinabing subject. Okay? Sana wala na magsagot ng subject tapos ano pala, object, ano yung ano. Okay? So yun. Pag sinabi namang verb, tandaan po natin, pag sinabing verb, it is the action or state of being that the subject performs or experiences. So it express kung ano yung kung ano ang ginagawa ng subject sa sentence. Example, yung mga yung mga naka-highlight yung ano ba sa verb. Lisa sings beautifully. So ang sings dyan, it's a verb. Consider as a verb. The dog chased the ball. So ang chase dyan ay verb. So yun ganun siya. Kung ano yung piniperform ng subject sa sentence. Kung ano yung ginagawa ng subject. Ayun yung verb. Sa sentence pattern, may tinatawag tayong intransitive verb, transitive verb, and linking verb. Ano ba ito siya? So explain natin isa-isa. We have intransitive verb. Tandaan po natin, pag sinabing intransitive verb, it does not require a direct object to complete their meaning. So, ibig sabihin, kahit siya lang yung verb lang na yan, ang nandyan, wala siyang object, nakakompleto niya na yung thought ng sentence. Example, he slept. Diba? Alam mo na kahit wala na siyang ibang karugtong dyan na object, ay naintindihan mo yung sentence. So, natutulog siya. No? Peter sneezed. So, alam mo, kahit walang object dyan, alam mo na complete yung thought ng sentence. Ayan po pag sinasabing intransitive verb. Okay? Ito din, malalaman mo pag intransitive verb yung verb if the sentence cannot be transformed into a passive voice construction. Ano nga pag passive voice? Ano nga pag passive voice? Sige daw, magbigay kayo ng sample sa chat box natin. Ano ba pag sample sentence lang ng passive voice? Sige daw. Ayaw na nila mag-ano. The subject is the receiver of the action. Yes. Ano pa? Hindi. Example para mas malinaw. Okay, anong example? The subject is the receiver. Okay, anong example? Sample sentence. Sige. Ano lagay nyo? Para mas malinaw lang. Okay, para mas malinaw. Ano bang minimean niya ng subject? The receiver of the action. Mga ganun. Ano ba siya yung ano? Sige na, sino mag-try? Ilagay niya. Yeah, tama yan. She was bitten by a snake. Ano pa? Ano pa? Kung titingnan mo, okay, balik na tayo. Pag active voice, yung subject, siya yung nagpa-perform ng action. Pag passive voice, siya yung nagre-receive, yung subject is the receiver of the action. Kaya pag intransitive verb, tandaan po natin ay it cannot be transformed into a passive voice kasi nga wala siyang direct object. So yun lang, malalaman mo pag ang verb ay intransitive verb kung hindi ma-transform yung sentence into a passive voice. Okay, I hope malinaw. Next, we have transitive verb naman. Kung kanina, hindi kailangan ng object sa transitive verb, kailangan niya ng object, direct object para makompleto yung meaning ng sentence. Okay? Uulitin ko, pag sinabing, saglit lang ha. Pag sinabing transitive verb, kailangan niya ng object para makompleto yung meaning ng sentence. For example, he ate an apple. Pagtanggalin mo ba yung an apple na yan, kung maintindihan yung sentence, she ate. Di ba kulang? So, ibig sabihin, ang malalang transitive verb kasi kailangan niya ng object para makompleto yung thought ng sentence.
Okay? Tanggalin, subukan mo tong yan. Itong example pangalawa. He painted the wall. Tanggalin mo ang the wall na yan. He painted. Di ba kulang? Hindi kumpleto yung thought. Ganon ang transitive verb. Kailangan niya ng direct object para makomplito yung meaning ng sentence. Kung kakanina, sa intransitive verb, hindi siya pwedeng maging passive voice. Dito naman sa transitive verb, pwede siyang matransform into a passive voice. Example, ito yung sentence, di ba? Pwede siyang matransform into a passive voice. An apple was eaten by her. The wall was painted by him. So, ibig sabihin, malalaman mo pag transitive verb, yung isang verb, kung natatransform yung sentence into a passive voice. So, malinaw naman. Ito, katulad nito, an apple was eaten by her, the wall was painted by him. Okay na? Naintindihan naman po ba yung pagkakaiba? Naintindihan naman? Okay. So, I hope malinaw. Okay? Next, we have linking verb. Okay? Pag sinabi namang linking verb, tandaan nyo po ito pag connects the subject of the sentence with more information about the subject. Uulitin ko. Pag linking verb, malalaman mo ang isang verb kung linking verb kung kinoconnect niya lang yung additional information about the subject. Ang linking verb, ito yan, katulad niyan. We have be, am, are, as, was, and where. So, ang sense verb na tinatawag, ito yung can also be used as a linking verb. Ano ba yung sense verb na sinasabi? Ito yung 5 senses natin. Sight, hearing, smell, touch, and taste. Katulad niyan, we have, she looks happy. Yung looks na to is a linking verb. Pero anong particular na linking verb? It's a sense verb. Kasi it describes the she. Dito siya. Ang happy na to, ang linking verb, kinoconnect niya yung happy at yung she. Yan po ang trabaho ng linking verb. Huwag magkaiba po sila ng auxiliary verb. Ha? I think sa mga videos ko, makikita nyo rin yan. Na-explain ko din yung pagkakaiba ng auxiliary verb sa linking verb. Ang linking verb lang talaga, nililink niya lang yung information, additional information about the subject. Katulad dito, she looks happy. Yung happy na yan ay information about the subject na she. Okay? Another example, William Shakespeare was a popular playwright. Yung popular playwright na yan ay about yan kay William Shakespeare. Yung was na yan ay linking verb. Kinoconnect niya lang yung information about the subject. So yun po ang linking verb. I hope malinaw. Next, we have direct object. Pagtandaan po natin, ang direct object is the person or thing directly impacted by the action of the verb. In short, it is the direct receiver of the action. Katulad sa example natin kanina, she ate an apple. Yung an apple na to is a direct object kasi siya yung directly impacted by the verb na ate. Okay? Ano ba yung kinain niya? An apple. So an apple is the direct object. He painted the wall. 'Di ba? Yung the wall na yan is a direct object ng verb na painted. So tandaan po natin, uulitin ko pag sinabing direct object, sino yung direct receiver ng action na yon. Kung ano ba, malalaman nyo siya pag gintanggal nyo, 8 what, mga ganun yan. Mga ganun yan yung ang iba, ganun yung ginagamit para malalaman nila kung ano yung direct object, lalo na pag sa mga complex sentence na 8 what, an apple. So the an apple is the direct object. Painted what? The wall. So the wall is the direct object. So ganun lang siya. Ganun lang siya paano malaman pag direct object yung bagay na yan. Pag indirect object naman, kaya pinagsama ko dyan para mas maintindihan nyo na mabuti, is siya yung nagbe-benefit sa action ng verb. Okay? Siya yung nagbe-benefit para kanino? Para kanino? In short, he is the indirect receiver of the action. Ulitin ko, pag indirect object, siya yung nagbe-benefit. For example, she gave me a book. Yung naka-highlight na me na yan ay indirect object. Kasi siya yung nagbe-benefit. Kumbaga siya yung, ano bang benefit sa Tagalog? Nakinabang. Di ba? Siya ba yung nakinabang sa action. Okay? Sa verb na gave. She gave what? A book. So yung a book yung direct object. For whom o to whom? Di ba? It's me. So yung me na yan is the indirect object kasi siya yung nakinabang sa action na yon. Pangalawa na example, he gave him the money. 'Di ba? Yung him na yan, it's the indirect object kasi siya yung nakinabang. 'Di ba? Siya yung nakinabang sa action.
Ganun po yung pagkakaiba. Nagigets yung pagkakaiba ng direct object sa indirect object. Malinaw naman yung pagkakaiba. Uulitin ko. Ang direct object sa yung directly impacted by the action of the verb. Ang indirect object sa naman yung nakikinabang. Para kanino? Okay? Para kanino yung action na yon. So parang siya yung nakinabang sa action na yon. Malinaw naman po ba? So sana wala na akong makitang yung direct object naging subject. Okay? Sana malinaw na. Malinaw naman o may question pa? May question pa po? Hindi na sila nakinig. Sige, ano lang natin. Okay, hope malinaw na ang pagkakaiba ng direct object sa indirect object. So yon. Next, we have subject complement. Okay, pag subject complement, tandaan po natin, it follows a linking verb and describes or renames the subject. Uulitin ko, it follows a linking verb and describes and renames the subject. Ibig sabihin, sino yung dinedescribe niya? Subject. Sa example na to kanina, she looks happy. Yung happy na to is a subject complement kasi ang dinedescribe niya ay si subject na she. Nagigets? Ulitin ko, pag subject complement, dinedescribe o nire-rename niya ang subject. So it follows a linking verb. Okay? Ito yung linking verb, yung looks na yan. So ibig sabihin, ito ay subject complement kasi ang dinedescribe niya ay she. Okay? Yung subject na she. Katulad din kanina, William Shakespeare, dinedescribe niya ay yung subject ng sentence. Kaya po siya subject complement. Malinaw naman po ba? Next, we have object complement naman. So wag po malito pag subject complement or object complement. Ang object complement provides more information or renames the subject. Bakit? Your connection. Connection. Narinig naman. Sorry lang ha, parang nagkaano ka sa internet. So yun, pag object complement, ulitin ko, provides more information or renames the subject. Ibig sabihin, ay, object pala. Ibig sabihin, yung tinedescribe niya o nire-rename niya, yung object sa sentence, hindi yung subject. Ang subject ay, as subject complement ay, yung subject yung dinedescribe niya. Sa object complement naman, yung object yung dinedescribe niya. For example, I consider him a reliable colleague. Yung kakanina sa question natin dito, yung a reliable colleague naman, ang tinutukoy niyan, ang nire-rename niyan ay yung him, which is the direct object. Object, ano to? Yes, which is the, ano to sabi niya, modifies the direct object. And OC, tama po yan. Kung titingnan mo, pag object complement, yung him na yan, it's the direct object. Yung a reliable colleague na yan, yan yung object complement kasi yung him yung kanyang dinedescribe. Okay? Ito yung kanyang dinedescribe. Yan yung pagkakaiba. Katulad niyan, another example. The team elected Jose a leader. Yung a leader naman na yan, ang kanyang dinedescribe ay si Jose. Hindi naman yung subject. Kaya siya ay object complement. So wag po kayo malito pag subject complement sa object complement kasi pag subject complement, meaning yung nire-rename niya is yung subject ng sentence. Pag object complement naman, meaning yung kanyang dinedescribe o binibigyan ng information is yung direct object, yung object sa sentence. Malinaw naman po ba? So yun. So iging ano ko lang kasi medyo marami po. Maraming nakita ko nang binalikan ko yung mga weekly test. Maraming mali about sa subject complement yung sa mga ano dito, yung sa mga functions, grammatical functions or elements sa sentence. So I hope after nito no, may mga questions pa po ba? May hindi pa ba malinaw or may gusto pa kayong hindi na explain? May mga bagay-bagay pa about dito. Okay naman? Naintindihan naman na? Hindi na sila nag-aano. So yan. I hope malinaw. Okay. Let's practice what you've learned. Okay, tingnan natin ha. Sige, tingnan ko dito yung chat box natin. Ang sentence ay, the weather is very nice. Question, what is the sentence pattern of the given statement? Sige daw, lagay niyo po sa chat box. Ano ang sentence pattern ng sentence 1? Sige na, lagay niyo sa okay lang, sige na. Based sa discussion natin kanina, ano yung magiging sentence pattern niya ng sentence 1? Sige daw. Palagay po sa sa chat box.
'Di ba? Mayroon yan tayo subject. 'Di ba alam niyo na yun kasi napag-aralan subject, verb, transitive verb. Okay, SLVSC. Okay, ano pa? Ano pa? May iba pa ba o ito lang? Same pa ba kay Miss Queenie? Ano ba? Same sa kanya yung sagot nyo? SLVSC. Ano nga yan? Subject, linking verb, subject complement, STVDO, SLVSC. Okay. Kung titingnan muna natin yung sentence ay yung very nice nga, ano yung dinedescribe niya? Anong very nice? Anong dinedescribe niya? Weather. Yes. Ang weather ay subject of the sentence. So ang magiging sagot ay subject, linking verb, subject, complement. Okay? Linking verb yan kasi gina-connect niya lang, nililink niya lang yung additional information about the subject. Kaya po siya, ang pattern niya ay SLVSC. Subject, linking verb, subject, complement. So yun, malinaw. Malinaw na tayo. Next, sentence 2. The children made their parents proud. Ang question, what is the function of the word proud? Ano daw yung grammatical function ng proud dyan sa sentence? Sige daw, ilagay nyo po sa chat box. Proud. Kanino ba siya di ba? Kanino ba yung proud na yan? Sino niya ba yung dinedescribe niya? Sinong dinedescribe ng proud na yan? Di ba? Napag-aralan natin, bago lang. Ano yung function niya? Object complement? Object complement? Okay? Ano pa yung ibang answer? Object. Same lang ba? Object complement? Yes, tama naman po kayo. It's object complement. Okay? Kasi yung proud na yan ay dinedescribe niya, hindi naman yung sa children, kundi yung parents. Okay? Kaya po siya, ang parents ay direct object. So, dinedescribe na yung word na, dinedescribe niya yung parents. This is the object, the sentence. Kaya po siya naging object complement. Malinaw naman po ba? Pero, question, what is the sentence pattern of the given statement? Sige daw. What is the sentence pattern of the given statement? Ano ba yan? Ano ba yan? Anong klaseng SLVCSC din ba yan? Ano yung klaseng sentence pattern nitong sentence 2? Sige, ilagay nyo po. STVDOOC. Ano yan? Subject, transitive verb, direct object, object complement. Okay, STVDOOC. Yes, tama naman kayo. Okay. It's STVDOOC. So, subject, ang subject ay the children, transitive verb, yung made, direct object, their parents, and object complement ay yung proud. So, yun. Malinaw na. Malinaw na sa inyo. Malinaw na po yung pagkakaiba ng object complement na yan. Subject, saglit lang. Ayusin ko lang yun. So, yun. Malinaw na po ba? So yun. So sana sana after nito, after ng discussion natin, malinaw na kasi lumalabas po ito sa exam. So minsan na kasi ang dami pong may nagsagot pa na kahit yung object parang naging subject. Okay? Parang medyo nako-confuse lang siya. Pero sana after ng discussion, okay na at least na master nyo na itong na to, yung sentence pattern na yan, yung mga grammatical functions sa sentence. So mag-move na tayo. Okay. Number 7. The sentence, "Can you pass the salt?" is an example of which type of speech act? A, declarative. B, directive. C, commercive. And D, expressive. Ano ang sagot nyo dito? Sige daw, ilagay nyo letter B, letter D, letter B, letter B, okay, directive. Okay, ang sagot po dito ay letter B. Tandaan po natin sa speech act, pag sinabing directive, ito yung command, request, challenges, invitation, orders, and so on. So yan siya. Ayan yung directive. Pag declarative naman yung blessings, baptism, marrying, yung sinasabi niya, I pronounce you husband and wife, that's example of declarative. Pag commissive naman yan yung promises. So I promise to ganito ganon, sa mga promises yan. Pag expressive naman niya, attitude, like greetings, apologies, congratulations. So ayan po yan yung pag sinabing expressive. So I hope dito po, ang can you pass the salt ay example ng directive kasi it's a request or command. So yun. Next, we have number 8. Which philosopher is most associated with the development of speech act theory?
A. Ludwig, ano ba to? Wittgenstein. B. Noam Chomsky. C. Ferdinand de Saussure. And D. John Austin. Sino yung, ano yung sagot nyo dito? Sa number 8. Sa number 8, ano yung sagot nyo dito? Letter B? Ano pa? Ano pa? Ano yung sagot nyo dito sa letter C? Okay. Ang sagot po dito ay letter. Bakit nagtatawa ka ano? Ang sagot po dito ay letter D. So si John Austin po, siya yung nag-develop ng Speech Act, no? Yung fundamental study of the pragmatics. So si Noam Chomsky naman, siya yung sa Universal Grammar. No, kung natandaan natin, na-discuss ko na yan yung kanyang Universal Grammar. Ano nga pag sinabing Universal Grammar? Sige daw, explain nyo daw sa chat box. Kasi gusto kong maano, dapat yung mga inano natin, dapat maalala nyo talaga. Hindi pwedeng after ng discussion, hindi nyo nalalain kasi papasok yan, lumalabas yan sa exam. Ayan. Ano nga pag universal grammar? Sige daw. Ano nga pag universal grammar? Anong sinasabi ng universal grammar? So wala na nagsagot. Ay, sorry lang. So wala na nagsagot. So ang universal grammar, di ba, sinasabi niya na yung language natin, yes, siya din yan yung LAD na yan. Pero ang universal grammar, sinasabi niya na lahat ng mga languages, na pare-pareho, mayroon daw silang common, parang universal set of principles na kung saan ang bata, yung children, meron tayong innate capability na matutunan yung mga bagay na yon. Kaya natutunan natin yung language. Yan yung sinasabi sa universal grammar. Ang structures approach naman, sa criticism ito. Yes. Ano naman ang sa structures approach? Sige daw. Ano ang structures approach ni Ferdinand de Saussure? Ano yung sinasabi niya? Di ba nakaraan? Ayan yung ata, yung nakalaang last meeting natin, no? Review natin. Yan din yung pinag-usapan natin to, yung structuralist approach, new criticism, ano ba yan, formalist approach, di ba yung sa literary criticism. Ano pag structuralist approach, ano yung tinitingnan? Sige, ilagay nyo sa ano, sa chat box natin. Sabi, bakit ganun ta? Repetitive patterns. Okay? Ang sa structuralist approach, yung mga elements sa text. Okay? Pag sa literary criticism, yan yung sa mga, halimbawa, di ba yung example ko nga dyan, yung blueprint. No? Yung blueprint, di ba yung blueprint ng bahay, di ba yung mga elements yan sa. So parang ganun din yung sa structures approach. Yung structure, yes. Text structure. So yun yung focus kung paano mo dapat ina-analyze yung text. So yun, I hope malinaw na. Next, we have number 9. In language and literacy development, which of the following best exemplifies metacognition? Ito madali lang to kasi lumalabas dito sa Prof. Ed. A. The ability to understand and use figurative language. B. The process of decoding written text. C. The awareness and control of one's thinking and learning strategies. And D. The study of the structure and rules of language. Letter C, letter C. So alam nyo na kasi sa Prof. Ed daw lumalabas din to. So that's letter C. So yung metacognition, ito yung paano mo kinokontrol. Aware ka sa own thinking mo and then learning strategies. Ayan po ang sinasabi sa metacognition. Parang thinking about, thinking your own thinking. Parang gano'n. So yan. Next, we have number 10. It refers to the concept in linguistics that deals with the rhythmic organization of speech. It is idea that language have patterns of timing or duration and their speech sounds, and that these patterns are used to create a sense of rhythm and timing in spoken language. A. Rhythm. B. Prosody. C. Suprasegmentals. And D. Isochrony. Thinking about, yes. Anong sagot niya dito, number 10? Number 10. Number 10 po. Anong sagot niyo dito? Sige daw. Anong sagot niya sa number 10? Letter A. In-explain ko to. Okay? In-explain ko to yung ano na to. Yung meron nagbibigay pa nga ako ng mga square na green, di ba? Yung yun yan, naalala niyo yun? Yung parang I think una natin itong discussion, yung naglalagay-lagay pa ako ng yung syllable time language, di ba? May mga ganun pa. Stress time language, mora time language. It's isochrony po ang sagot. Okay? Wala, hindi na nila naalala. It's letter D. Okay? Yan yung pinag-aralan natin nakaraan, di ba? Yung
yung sinasabi sa isochrony na yung bawat language daw, bawat language kahit iba-ibang lang, ay meron daw silang patterns of timing o duration sa kanilang speech sounds. Okay? Dinivide dyan sa tatlo. Ano nang ang tatlo yung sinabi ko? We have syllable time language, stress time language, and mora time language. Ang Filipino, ano siya? Saan siya kabibilang? Pabilang? Saan siya nag-fall under? Ang Filipino, language. Ano ba siya? Stress time language, syllable time language, or ano na nga yun? Maritime language. Yes, tama ito si Miss Queenie, no? It's syllable time language. Ang stress time language ay yung katulad sa English. Okay? Kasi mas binibigyan nila ng time, yung duration, yung stress, yung mga stress syllable kumpara sa hindi. Uy, huwag niyong kalimutan yung mga pinag-discuss. Ayan. Next, we have pag rhythm naman yan, organization of timing yan sa syllables. Okay? Pag prosody and then soprasegmental, magkapareho lang yan. Pero ang ano lang sa soprasegmental, so medyo malawak yung kanyang scope. No? Hindi lang siya nakaano lang sa stress, intonation, speech, or timing sa spoken. So mas malawak pa yung kanyang individual sounds or segments mismo sa kanya. So yun. Nakalimutan nyo na agad. Ayan, number 11. Which of the following sentence is a complex sentence? A. She likes to swim, but she doesn't like to dive. B. The students were very excited about the field trip, which was scheduled for next week. C. I ate dinner and then I watched the movie. And D. He couldn't he couldn't find his keys, but so he asked her mate, ano ba to help him look. Parang kulang, look for it siguro to. Ayan, ano ang sagot niyo dito? Ano daw yung sentence na complex? It's, tama naman kayo. Galing-galing nyo na. It's letter B. Bakit letter B? Kasi pag sinabing complex sentence, ano siya, dapat one independent clause and two or more dependent clauses. So sa sentence na to, ang independent clause, we have the students are very excited about the field trip. No, yung independent clause, ito yun, which was scheduled for next week. Ang letter A, anong klaseng sentence ang letter A? Sige daw, anong klaseng sentence? Compound. Okay, compound. Ano pa? Compound. Yes, tama po. It's compound. Kasi pag sinabing compound, dalawang independent sentences. Okay? Ay, sentences. Clause para, sorry. Letter C. Ano yan? Ay, compound pa din yung letter C. Ang letter D. Anong letter D? Yes, use of fanboys. Tama ito. Ang letter D, ano ito siya? Anong klaseng sentence yan? Letter D? Hala, yun na lang magsagot. Tama, compound din yan. Okay? It's compound sentence. I hope malinaw. Okay? Next, we have number 12. Prepositional phrase can function as adverb, adjective, noun, gerund. Ano siya? A, 1 and 4, B, 1 and 2, C, 1, 2 and 3, and D, 1, 2, 3, 4. Ano ang sagot nyo dito? Sige daw. Ano daw yung ang prepositional phrase, paano daw siya nagfa-function sa sentence? Ano yung pwede niyang function sa sentence? Letter A, 1. Okay, may nagsagot ng A. It's 1 adverb and gerund. Letter B, we have adverb and adjective. Ano pa? Ano pa? Yung iba. Letter C, we have adverb, adjective, and noun. Okay, may letter C din. Ang sagot po dito ay letter B. Okay, it's adverb and adjective. So titingnan natin, explain ko. Actually, di ba ano naman ako sa inyo ng video, no, kung yung review ako about dyan sa phrases. Ano nyo po yan kasi lumalabas din yan sa exam. No, tinatanong nyo nila kung anong klaseng function, So mas okay na alam nyo rin yung mga phrases kung paano sila nagpa-function sa sentence. Dito sa number 12, pag sinabing prepositional phrase, it can function as an adverb, adjective. Okay. Example, para mas example sa example na to. The girl hid under the table during the game of hide and seek. Ang under the table, pagtanda natin, pag prepositional phrase, preposition plus the object. Okay? So dito, ang prepositional phrase ay under the table. Pero yung prepositional phrase niya ba to? Sino ang minomodify niya? Ano ang minomodify ng under the table?
palagay ako ng answer nyo sa sa chat box. Sino ang minomodify ng under the table na prepositional phrase na yan? Ano yung minomodify niya sa sentence? Sino yung minomodify niya dyan? Sige daw, ilagay niya dyan. Wala na sila. Okay, matakot. Okay lang yan. Ano yung minomodify ng under the table na girl? Mhm. Girl, girl ba yung dyan? Ang girl ay subject of the sentence, okay? Ano pa? Sino pa yung gusto mag-try? Ano pa, sino yung dyan? Yeah, yung hid na it's an past tense ng hide, no? Yung verb. So ang minamodify niya dito ay tawag ito yung verb. Kasi sinasabi niya, dinidescribe niya kung saan nagtago, kung saan yung verb, yung na yan, yung kung paano minamodify niya, dinidescribe niya yung action, yung verb. Question. Pag minamodify niya yung verb, anong klaseng siya? Prepositional phrase. Adverb or adjective? Uulitin ko. Pag minamodify niya yung verb, anong klaseng prepositional phrase siya? Adverb or adjective? Adverb. Yes, tama po kayo. It acts as an adverb kasi ang adverb, it modifies either pwedeng i-modify niya yung verb, pwedeng adjective, tapos yung adverb as well. So tatlo yan yung pwede sa adverb. Pangalawang example. So dito, ang prepositional phrase act as an adverb. Pangalawang example. The show on the television tonight is about the Philippine Eagle. Ang on television, sinong minomodify niya ngayon? Sa example na on television, which is a prepositional phrase, sino yung minomodify niya sa sentence na yan? Sige daw. Show. Okay? Show. Ang show ay alin? Show. Okay, tama naman kayo. Ang show ay subject of the sentence. Okay? Yan yung minomodify niya. Sinasabi niya kung dinedescribe niya yung subject, yung noun. Anong show ba yan siya on the television? So dahil minomodify niya ang noun or subject, anong klaseng prepositional phrase siya? Adjective or adverb? Adjective? Okay. Adjective. Yes, tama po kayo. Kasi ang adjective, it modifies noun or pronoun. Ayan lang yung trabaho ng adjective. It modifies the noun or the pronoun. Okay? So dito, dahil ang prepositional phrase na yan, dinidescribe na yung noun, which is yung the show, it acts as an adjective. Malinaw po ba? So kung hindi nyo pa po masyadong maano yung mga prepositional phrase, ano nyo po yung video kasi parang post ko rin po yun sa channel about sa mga phrases. So i-master nyo po yun kung dito kayo i-master nyo po yun. So makakatuloy yung video na yun kasi mas detailed. So bawat phrases diniscuss ko po doon. So dito kasi 150 po yung items. So baka hindi tayo hanggang alas 12 tayo. Hindi tayo matatapos. So yan, ito lang yung inano ko. Okay, I hope malinaw dito sa number 12. Next, we have number 13. The silent way is a language teaching method that blank. A. Emphasizes the direct use of the target language. B. Focuses on listening and speaking skills. C. Encourages learners' autonomy and self-discovery. And D. Uses task-based activities in authentic materials. Letter C, letter C, letter C. So tama naman kayo. It's letter C. Pag silent yung teacher dyan. So, self-discovery yung learners, pero with the guidance pa rin ng teacher. Ang letter A, anong klaseng teaching method yan? Language teaching method. Ang letter A, palagay daw, palagay dyan sa sa chat box natin. Ano yung klaseng teaching method ang letter A? Sige na, ilagay nyo. Anong klase ba siya? Ano ba yung mga teaching method na natin? Pause. Okay. Ano itong sagot? Okay, saglit lang. Direct method, natural method. Direct, yes, tama po. It's direct method. Ang letter B, ano siya? Focuses on listening and speaking skills. Ang letter B, GTM, so grammar translation method. Letter B. Ano pa?
Audiolingual. Yes, tama. Si Billones. Okay, it's audiolingual method. Pag audiolingual, so speaking, listening and speaking yung dina-develop dyan. Letter D. Anong letter D? Anong letter D? Anong klaseng teaching method siya? Letter D, TBLT. Yes. Okay. It's task-based instruction o task-based learning, language teaching. Ano bang learning pinagsabi ko? So yun. I hope malinaw. Next, number 14 tayo. This phonological process involves the omission of the sound in a word. A, epenthesis. B, assimilation. C, deletion. And D, metathesis. Ano ang sagot nyo sa number 14? Letter C. Letter C kasi may omission na term. Sabay ganun. Tama naman kayo. It's letter C. So pag sinabing deletion, ito yung parang in-omit. Okay? Parang dinidelete mo yung ibang sounds. So, example niyan, probably. So parang naging probably na lang siya pagiging pronounce mo siya. So dinidelete mo yung ibang sound. Pag epenthesis naman, tandaan po natin, ini-insertan mo na parang magkabliktad sila ng deletion. Kung sa deletion, dinidelete mo, epenthesis naman, ini-insertan mo. For example, hamster. Diba yung parang P na sounds ay hamster. So parang, yun, hinanap pa, we have film. Yung sa dulo, so epenthesis pang tawag doon, yung parang nag-insert ka ng sound. Okay? Pag assimilation, ang sound becomes ano daw dito more similar to the neighboring sound. For example, incompatible, parang naging incompatible. So, yon yung parang ang N naging M. That's assimilation. Pag metathesis naman, ito yung nire-arrange mo lang yung mga bagay-bagay, yung syllable o sound sa word. We have yung as, parang naging yung K na yung ano, tapos S, ax, parang ganon. So, ganon na siya i-pronounce. So, ganon yung metathesis. Malinaw naman po ba? Malinaw na dito sa number 14? Okay, mag-move na tayo sa 15. Which of the following theatrical forms involves the use of puppets? A, ano ba to? Kabuki. B, no. C, bonraco. So, Japanese, ano kasi ito? Letter D, Commedia dell'arte. Anong sagot niya dito? Letter A, letter Bonraco. Okay, tama yung iba sa inyo. It's letter C, Bonraco. So, tanda natin, Japanese theater ito siya na kung saan, ano siya, gumagamit siya ng puppet operated by the visible puppeteers. So, yan siya, yung mga puppet. So, ganun siya. Tapos, nakikita yung visible yung tao na nagmamanipulate ng puppet na yon. So, yan po yung Bonraco. Ano naman yung kabuki or kabuki? I don't know if ano yun siya. Ito naman, kung titingnan nyo mga itsura nila, 'di ba? Tandaan nyo lang sa kabuki sila yung nag-elaborate makeup, vibrant costumes. Kung titingnan mo, yung mga makeup nila, grabe, tapos yung mga costumes, 'di ba? And then lahat po yun sila male, regardless kung anong pinoportray nila doon, kung babae man yon. Kung babae, tapos in kabuki na tatawag, ang tawag sa male actors who perform the female roles, ito yung unagata. So yon. Ayan siya. Malinaw naman. Okay? Pag kabuki, basta make-up, tapos costumes, vibrant costumes, yan siya. Pag sinabi naman yung nu, parang ganon, I don't know if, tandaan po natin, ano siya, wearing mask. Yun yung kanyang pinaka-matandaan mo siya. Nagasuot sila ng mask. So, it's a Japanese theater, ano pa rin siya. Tapos, sinasabi niya dito, male actors wearing mask. So, it combines the elements of dance, music, and drama. So, yan po yung mga characteristic ng nu na yan. Next, we have Commedia dell'arte. Ito naman ay sa Italian. So, Commedia, it's comedy, no? So, yung mga nagpo-perform din ata dito, I think it's comedian. Lahat ba dito is ano? So, yun. Ang titingnan mo, ang mga ano is nakakatawa siya. So, from the word Commedia, no? So, yun yung kanilang ano sa Italy naman ito siya. So, improvised performance based on the stock characters and scenarios. So, nakakatawa siya. Yan yung klase ng ano na to, theater. Next, we have number 16. When teaching oral communication, what is the importance of providing opportunities for authentic practice? A, it allows students to remember scripted dialogues quickly. B, it encourages students to rely on practice language use. C, it helps students develop real-life communication skills. And D, it limits to controlled and predictable
situation. Letter C, letter C, letter C. So yun, pag sinabing ang tinatanong is authentic, so ang sagot ay letter C, real life communication. Pag authentic yung ano, mas nag-provide ka ng opportunity in a real life communication skills. So develop the real life communication skills. So ayan po ang sagot sa number 16. Next, we have number 17. What is the main advantage of using mixed method research in language education? A, it saves time and resources. B, it allows for the collection of both quantitative and qualitative data. C, it is easier to conduct than other research methods. And D, it reduces the need for a large sample size. Ano ang sagot niyo dito? Ang tinatanong ay, ano daw yung advantage pag gumagamit ka ng mixed method? So saan yung sagot na nagpapakita na may mixed method dyan? Yun, ganun po kayo magano ha. Saan yung sagot? Ano yung sagot niya dito? Sa number 17. Letter B, letter B. Yes. Tama po kasi ang tinatanong ay ano daw yung advantage? So it allows the collection of data both using quantitative and qualitative data. So nalito ba kayo dito sa letter 17? So hindi naman siya nakakalito kasi nga nandiyan naman yung question, yung tanong mixed method. So ang bilang naman yung may naglagay dyan na nag-describe dyan ng mixed method of research. So yun. Next, we have number 18. What is the main reason behind the failure of communicative language teaching or CLT in some contexts? A, lack of grammatical instruction at it goes against the traditional way of teaching grammar. B, overemphasis on writing skills and disregards other language skills. C, mismatch between teaching method and cultural expectations of learning. And D, lack of vocabulary instruction and focuses on meaningful communication. Iano natin yung question. Ang sinasabi niya daw, bakit daw minsan ay nagpe-fail yung CLT in some context. Naglagay siya dito, in some context. Ano ba pag sinabing in some context? Ngayon, titingnan nyo sa option. Saan ba dyan yung nagpapakita ng na-explain niya kung bakit nag-failure siya in some context? Sa option, nakikita dyan, malalaman mo dyan kung saan yung sinasabi niya, kung ano yung context, in some context na gi-explain niya, gi-specify niya. Specify po dyan, okay? Ganun po kayo magano ha. Titingnan, okay, letter A, lack of grammatical instruction at it goes against the traditional way of teaching grammar. Ang CLT po ay, ano nga, mas authentic nga sa kanya, yung paggamit hindi siya explicit. So hindi yan siya A. At hindi niya naman in-explain doon yung context, kung ano yung pinupoint ng question. Gustong anuhin ng question. Diba? Letter B, overemphasis on writing skills. Hindi naman yon, mali naman yon. Letter D, lack of vocabulary instruction focuses on meaningful. Mali din naman ito. Hindi naman nilang, kasi nga may meaningful communication nga. Bakit pa yung lack of vocabulary? Ang answer dito ay letter C. Ano ba sinasabi sa letter C? Sinasabi niya, ng CLT kasi diba, it's a student-centered approach. Ngayon, minsan nagke-failure siya in some context because mismatch between teaching method and cultural expectation of learner. For example, sa classroom na yun, mas sa culture na yun, mas inaano yung teacher-centered. So, yung reason niya, yun yung isa sa mga reason, no? Kung bakit na-failure minsan ang CLT in some context. Kasi iba ang cultural expectation ng learning. Nagigets niyo po yung inaano dapat yung mga tanong at yung sagot. Ganun po, okay? Dapat iano nyo talaga kung anong question, kung ano ang tinatanong, yung din dapat yung magiging inahanapin nyo na sagot. Okay? Ititingnan nyo talaga ano yung specific kasi inano niya na specific in some context. So ang C lang naman ang nagbigay ng context bakit siya na-fail sa in some context. So na-explain ng letter C. Okay? Ito kasi hindi naman nila na-explain ang the rest ng answer. So ganun po dapat kayo ng mga question. Yan talaga dapat yung talagang matutunan nyo kasi pagdating sa exam, tatadda rin kayo ng sandamakmak na question na ganun. So dapat alam nyo na kung paano dapat pinapag-aral, ina-analyze, kino-comprehend yung question. So yun, I hope malinaw. Next, we have number 19. The following are aspects of
Marxist ano ba to? Literary criticism except A, examination of class struggles within the text. B, analysis of the economic conditions depicted in the work. C, interpretation of the text, thematic structure and symbolism. And D, focus on the author's personal history and experiences. Marxist literary naman ito, criticism. Letter C, letter C. And parang nag-ano din naman sa letter, ano. Wala talaga. Mali. Ang sagot po dito ay letter D po ang sagot. So tandaan po natin yung examination of class struggles na yan, economic conditions, and then yung structures and conditions within ang symbolism na ginagamit. Focus po yan siya ng Marxist literary criticism. Ang hindi lang po ay yung author's personal history and experiences. So hindi po nakafocus doon yung kanyang dapat mag-focus pag hindi doon nakafocus yung pag kinikriticize mo yung text. So mali ito ang letter D. Okay, lahat yan ay pasok sa Marxist literary criticism. Malinaw naman. maraming C. Tama naman yung C. Okay? Tama po yan yung C. Next, we have number 20. Which of the following is an example of non-linear narrative structure commonly used in creative writing? A, flashback. B, chronological order. C, exposition. And D, climax. Anong sagot nyo sa number 20? Sige daw. Letter A, pag non-linear, dapat hindi siya linear. Sabay ganun. So, yun lang naman yung ano. So, ang sagot ay letter A. So, pag sinabing non-linear, dapat yung technique niya, hindi siya chronological, kung ano ba, hindi siya linear. So, ang flashback lang naman dito kasi exposition, it's the beginning and climax, yung sa middle, di ba? Yung sa peak ng ano. So, ang flashback kasi banabaliktad niya. So, hindi siya linear narrative. So, yun. Next, we have 21. The principle that suggests people work together in conversation to make it as successful as possible is known as A, coherence principle, B, cooperative principle, C, politeness principle, and D, conversational implicature principle. Ano siya? Ano siya? Letter B, letter B, letter B, letter B. Okay, tama naman kayo. It's letter B. It's cooperative principle. So, na-explain na rin yan natin, di ba, na pag cooperative principle, dapat yung participants in the conversation must work together to achieve an effective and meaningful communication. So, yan. Next, we have number 22. The concept of politeness can be achieved by minimizing imposition on the listener and maximizing the listener's autonomy is known as A, negative politeness, B, positive politeness, C, politeness principle, and D, politeness maxim. Na-explain ko po ito nakaraan. Okay? Na-explain ko po ito. Okay, letter A, letter B, letter A. Okay. Ang sagot po dito ay letter negative po ang negative politeness. Pang ibig sabihin yung parang, di ba na example ko nga yan dyan, na parang hindi ka nagde-demand sa listener. So, instead na gawin mo nga to, so alam ko, pwede mong sabihin na sa kanya na pwede bang, alam ko busy ka, so pwede bang maisingit ito dahil kailangan mo to. So, parang hindi ka nagde-demand. That's negative politeness. So, hindi ka nag-i-impose. Minimize mo yung imposition doon sa listener. Ang positive naman kasi politeness ay yung, yan na, closeness, ganun yan. Diba? Yung mga, ano na yan, respectful to, ano yan siya, yung parang focus on building closeness. So, di ba yung parang positive, paano mo yung relationship sa positive with the other people. So parang ganun pa. Positive principle, general yan, and then di naman kasi dyan, wala namang ano yon. So ang ito lang talaga yan, A and P. Ang magkakaiba lang sa negative, again, minimize mo na parang hindi ka nagde-demand sa kanya. So yan yung negative politeness. Next, we have number 23. She only drinks coffee on Sundays. In the given sentence, the word only is an example of A, preposition, B, scalar implicature, C, politeness strategy, and D, speech act. Ano ang sagot nyo dito? Letter A. Ano nga ang preposition? Ang preposition ay, ano ba yan?
makukuha mo siya, tama ba? Ano tuloy ano. Pero ang preposition, explain ko rin pala mamaya din. Pero ang sagot po dito ay letter A kasi yung mga sagot nyo dito. Ang sagot po dito ay scalar implicature. Ganito kasi yan, explain ko yung scalar implicature. Ito yung paggamit ng word na kung saan mas weaker siya. Instead na, ibig sabihin, yung only kasi niyan, instead na strong yung word na ginamit niya, ginamitan niya ng na weak, weak na term para, di ba, yung inference. So, ang ibig sabihin lang, instead sabi niya exclusive, di ba? Ang word na exclusive, it means only, di ba? Pero hindi niya ginamit yung exclusive na word kasi strong yung exclusive. So, ginamitan niya ng only para medyo mas weak yung term. So, yan po ang scalar. So, parang ini-scale niya yung paggamit ng language ng term para yeah, we have, for example, gina-base from their understanding. Ay, yan na yung preposition, yes. Pag sinabing scalar implicature, no, yung mga weak na term na instead na, she exclusively drinks coffee on Sundays. So, strong yung word na ganun. So, instead na pag ginamit niya lang na only. Mga word yan ng some, few, mga ganun yan. Scalar implicature ang tawag dyan. Ang presupposition ay, wait lang. Hindi ko na pala nalagay yung ano niyan. Ang presuppose ay yung makakuha mo, tama ba? Hindi, kasi ang implicature yung implied meaning from the context, di ba? Ang implicature yung sabi dahil sa binanggit ng speaker. Yun pala yun yung ano. So nakakuha ka ng assumption dahil sa binanggit ng speaker. So yun yung presupposition. Next, we have 24. It refers to the rules or restrictions that govern the permissible combination of sounds in a particular language, determining the structure and organization of syllables in words. A. Phonotactic constraint. B. Syllable structure. C. Language rules. And D. Semantic construction. Anong letter? Sagot nyo dito. Letter A. Letter A. Letter A. Yes. Tama naman po kayo. It's letter A. So ang phonotactic constraint, actually hindi lang to siya sa English. Ang sinasabi diyan sa concept na yan, sinasabi daw diyan yung mga, for example, yung mga allowed sound, combination of sounds. Kasi di ba may tinatawag tayong cluster blend. Yung cluster, di ba, yung tatlong 2 or 3 consonant na pwede siyang i-pronounce, di ba, sabay-sabay. Yan yung mga ganun, yung mga rules ng combination ng sound, yung sinasabi sa phonotactic constraint. So hindi lang siya sa English kasi pagdating sa mga ibang language like Filipino, meron din tayong phonotactic constraint na sinasabi, yung allowed lang na combination ng sound in a particular word or a language. So yun yung sinasabi. That's letter A. Next, we have number 25. This sentence violates the rules of syntax in a particular language. A. Grammatical sentence. B. Syntactically ambiguous sentence. C. Ungrammatical sentence. And D. Paratactic sentence. Ano ang ano nyo dito? Ang sagot nyo dito. Sige daw, ilagay nyo sa chat box. Letter C, letter B. Okay. Okay, letter C. Saglit lang ha. Okay. Nag-ano ba? Ano kasi ako kung nagre-record naman, no? Kasi parang hindi ko talaga siya nakikita dito sa ano. Nagre-record naman, no? Yung nagbi-blink naman diyan sa inyo. Natakot kasi ako baka mamaya hindi pala na-record kasi yung iba hindi nakapag ano dahil may mga conflicts sa schedule. So, yan, yes po. Okay, thank you. Okay, number 25, ang sagot niya letter C, letter B. Okay. Ang tinatanong, ano daw yung klaseng sentence na nag-violate ng rules of syntax? Pag syntax ay, it's grammar. Okay? Pag mali ang grammar, ang tawag doon ay ungrammatical sentence. Iba po yung syntactically ambiguous sentence. Mamaya ipapakita ko. Parang mayroong part din na syntactically ambiguous na dito din sa mga susunod, sa latter na atin na discussion. Pero ang tama po dyan na sagot ay ungrammatical sentence kasi nga mali yung kanyang grammar. So yan, violates the rules of syntax. Yan. I explain ko pala yung paratactic sentence o yung parataxis and then hypotactic sentence o yung hypotaxis. Okay? And I think napahapwayan ko, tama ba yung term ko? Na last time, pero ano ko na lang dito.
Pag sinabing paratactic sentence, tandaan po natin, ito yung coordination of independent clauses without the use of coordinating or subordinating conjunctions. And simple, in other words, it consists of series of clause phrases that are joined together in a simple, straightforward manner. In short, pag paratactic sentence, hindi siya gumagamit ng mga conjunctions, yung mga clauses, mga independent clauses, ginalagyan lang siya ng mga kama-kama. Example nga dito, I saw, I came, I saw, I conquered. Kanino nga ito na line? Nakalimutan ko na. Pero kanino nga ito line? Yung I came, I saw, I conquered? Ano to, di ba? Sa, ano din to, sa literature, English literature to, di ba? Nakalimutan ko na. Alexander the Great ba? Yes, tama. Si Julius Caesar ata yung nagsabi nito. Tama. Yes, si Julius. Sa din yung kapangalan ni Julius. Anyway. So, yun. Ganito po yung paratactic sentence. Okay? Yung pag yung mga independent ko, pinag-connect-connect siya kahit walang coordinating or subordinating conjunctions. Bahala ka na mag-intindi kung ano yung mga ibig sabihin nun sa ikaw na mag-interpret pero ganon yung paratactic sentence. So, kinoconnect yung mga independent without using coordinating or subordinating conjunction. Pag sinabi namang hypotactic sentence, as explained nga nakaraan, 'di ba? Ito yung mga connection ng mga clauses sa sentence. For example, I went to the store because I needed to buy groceries. So kung titingnan mo, ito ay because ano nga ito siya? It's subordinating conjunction, 'di ba? So ginasabi niya, ito yung independent clause, I went to the store. So sinasabi niya yung connection nito, ang connection nito dito sa independent clause. So ganun siya, gumagamit siya. So yun lang pagkakaiba nila. Ang paratactic hindi nagagamit ng mga conjunctions na yan. Ang hypotactic ginagamit yung mga conjunctions para maano yung mga clauses, yung mga relationship ng clauses sa sentence. So ayun po ang paratactic and hypotactic sentence. Malinaw naman po ba? Malinaw naman? So yun. I hope malinaw Next, we have number 26. Which of the following is an appropriate strategy for promoting vocabulary development and students with language learning difficulties? A. Assigning complex reading materials while providing support. B. Encouraging students to rely on context clues for word meanings. C. Teaching explicit vocabulary strategies such as using graphic organizer and word maps. And D. Providing limited exposure to a variety of texts and genres. Ano ang sagot nyo dito? Letter C, letter C. Okay, ano pa? Okay. Okay, letter C. Tama naman kayo. It's letter C. So may nagsagot ba ng A, B, ano? Ang A hindi pwede kasi nga ang titingnan mo, ang sinasabi niya dito may language learning difficulties na ngayong bata, i-assign mo pa yung complex reading materials. Siyempre hindi yun. Okay, tapos ito pa nag-assign ka ng context clues, meaning may problema na nga siya sa ano niya sa vocabulary niya. So hindi pa rin yun. So that's the answer. Ang pinaka-best ay letter C. So gamitan mo ng explicit kasi may problema siya, may language learning difficulty siya sa but explicit yung pagturo mo. Using, pwede ka magamit ng graphic organizers para mas maintindihan niya. So yun, I hope malinaw. Next, we have 27. In poetry, what is the purpose of employing enjambment? A, to create a pause or establish rhythm. B, to emphasize the end of each line. C, to connect ideas across multiple lines. And D, to highlight the poet's command of text style of writing. So, enjambment, ano ang sagot dito? Di ba na-explain ko to nakaraan? Ano nga pag-enjambment? Ang sagot dito ay letter. Na-explain ko to nakaraan. I think ito yung pinakaunang topic na ano ko. Yes, tama siya. It's no pause. Tama ito si ano. So, pag enjambment, 'di ba yung line sa poetry, tuloy-tuloy siya, 'di ba? Wala siyang pause doon sa bawat line. Ang letter A, ano ito siya? To establish a pause or to create a pause or and establish rhythm. Ano siya? Kasama din ito. Yeah, si Shora. Galing-galing naman ni Miss Queenie. So it's yeah, si Shora. Okay? Pag ang B, ano siya? To emphasize the end of its line, yung end ng bawat line. Ano siya? Yung mayroong may full stop, end rhyme or end stop. Okay? So yun, na-explain ko to nakaraan nung ating last meeting. So yun, I hope malinaw.
Next, we have 28. Which of the following is a common theme and dystopian fiction? Dystopian. A. Utopian societies and idealized futures. B. Romantic relationship and happy endings. C. Government control and societal oppression. And D. Historical events and biographical accounts. Ano ang sagot nyo? Dystopian fiction. Ano yung common theme ng dystopian fiction? Okay, letter A, letter C, letter A. Okay. Ang dystopian po, ang kabaliktaran niya is yung utopian. Okay? Hindi po sila. So, hindi po letter A. Ang sagot po dito ay letter C, government control and societal oppression. So, discuss natin yung dystopian. Sino ang familiar? Nilagay ko talaga dito yung ano, 'di ba? Sino ba nanonood ng K-drama? Hindi siya ano, nilagay ko lang diyan para at least kung makarelate kayo. Kung napanood niyo itong The Devil Judge, no, hindi ko rin pa siya natatapos. Pero ang ano niya rin 'yon is dystopian yung kanyang ano, 'di ba? Yung parang nakokontrol yung government and oppress yung mga tao, mga ganun yung pag-dystopian. Ito yung 1984 is an also sa English literature ni George Orwell, example din yan siya ng dystopian fiction. Kasi ano bang sinasabi nung 1984? Sino nakabasa ng ano na to? Ang sa itong book na to ay sinasabi niya na yung control yan ng government, parang may party sa isang ano na may party doon na siya lahat nagko-control. Siya yung parang big brother, di ba? Yung tawag, if I'm not mistaken, na big brother ata yung tawag, nagko-control sa mga pati yung mga yung feelings, lahat-lahat na lang kinokontrol. So dystopian fiction. So kung nakapanood niyo yung Devil Judge ng Korean drama, sino bang nanood dito? So ganun po, ganung klase din siya. Yung oppression, no, yung government control, oppressive society, ganun yung mga klase ng ano niya, klase ng theme ng dystopian fiction. Ito lang yung tandaan nyo. Kasi lumalabas What Happened to Monday. Yung What Happened to, hindi ako familiar sa ano ng What Happened to Monday. So yan. So yan. I hope malinaw na dito. Next, we have number 29. Which of the following translation strategies involves changing, na i-discuss ko rin to last time, changing the grammatical structure of the source text to suit the target language? A. Literal translation. B. Transposition. C. Modulation and decompensation. Letter B, letter B, letter B. Yes, tama po kayo. It's letter B. So, ang transposition, again, yung chine-change niya yung mga grammatical structure. Dito, hindi pwede para mas malinaw sa target audience, di ba? Minsan subject verb, so mas mabuti na pag i-translate siya, mauuna yung verb sa subject. So, ganun po yung transposition. Pagdating naman sa literal translation, alam niyo na word per word translation, di ba? Nakita niyo na nga yung example ko last time, di ba? Kung anong magiging kalabasan pag literal translation gamitin sa mga idiomatic expression. Pag sinabi namang modulation, itong ina-adjust yung tone, style, and register. Diba? As I discussed nga din last time, pag sinabing compensation, ito yung technique na kung saan tinitingnan nila kung yung length ba ng original text ay inaano nila kung saan ang mas matimbang. Kung dapat magkapareho yung length ng original text kaysa sa translated text. Yun yung sa ano, kinocompensate na. Parang kinocompensate yung length ng text. So, ganun yung sa compensation naman. So, yun. Next, we have number, ano to? 30. What is the relationship between ESP and EGP? Anong EGP? Sige daw, anong EGP? ESP, English for Specific Purposes, di ba? Ano ang EGP? Sige daw, i-type nyo dyan sa ano? General Purpose, yes. English for general purpose. So anong sagot nyo dito? Letter A, ESP is the subset of EGP. Letter B, EGP is a subset of ESP. Letter C, ano to? ESP and EGP are unrelatable, and D, ESP and are interchangeable terms. Letter B, B, B. Letter B. Ang sagot po dito ay letter A. Yung ESP po, yung English for Specific Purposes, ay isa subset yan siya ng English for General Purposes. Kasi ang English for General, ano siya? Ano ang tawag nito? Kabuuan. So, under siya, subset siya ng, subset niya yung ESP. So, yun. Next, we have number 31. It refers to the news article that presents a biased or one-sided perspective.
often driven by a personal or political motivation. A. Feature story. B. Investigative report. C. Op-ed piece. And D. Advocacy journalism. Anong sagot nyo dito? Letter C, letter C. Yes, kadalasan sa inyo, letter C talaga. Napansin ko rin yung last time. Pero ang sagot po dito ay letter D, advocacy journalism. Ganito kasi yan. Sa advocacy journalism, ito yung principle, no? In writing na sinasabi niya na dapat, 'di ba, kasi ang inaano natin pag news dapat neutral. Ibig sabihin, neutral ka lang dapat sa journalism, 'di ba? Wala kang pinapanigan na side. Pero sa advocacy journalism, hindi daw pwede na wala kang pinapanigan. So dapat, pero dapat yung pinapanigan mo is yung truthful, parang ganon. Kung ano yung tinitingnan mo na tama, ganon yung ano yung agenda na sa tingin mo tama. So yun yung advocacy journalism, one-sided perspective. Okay? Pag feature story naman, of course, mahaba yan. Pag feature, di ba, seek provide in-depth coverage of a particular topic or issue. Pag investigative, analysis yan to uncover mga wrongdoings, mga corruption, mga gan. Ang op-ed piece naman stands for opposite the editorial. So ito yung mga opinion pieces ng mga tao na hindi sila kasama doon sa newspaper staff, pero ina-invite sila na magsulat, no, na mag about para mag-advocate, to express their views on a particular issue. So mga newspaper yan, 'di ba? Makikita nyo doon yung mga ano yan, tawag diyan yung op-ed piece, yung mga sinulat na hindi naman staff ng newspaper na yon. Pero nagasulat sila ng opinion piece about sa particular issue. Ang tawag po doon ay op-ed piece. So sa question na to, bias or one-sided perspective, that's advocacy journalism. Malinaw naman po ba? So yun. Next, we have number 32. In what way does the application of literary criticism and critical theory help students develop empathy and understanding of diverse perspective? A. By reinforcing and validating their pre-existing beliefs and opinions. B. By promoting close-mindedness and resistance to alternative interpretation. C. By encouraging them to explore different viewpoints and challenge their own assumptions. And D. By encouraging any form of critical analysis and interpretation. So paano daw nakakatulong ang pag-apply ng literary criticism, paano siya makatulong para ma-develop yung empathy and understanding of diverse perspective ng isang estudyante? Ano siya? Letter D, letter C, letter C. Ano ha, ano yung pangalan nyo pala, sorry lang. Yung name nyo sa Zoom para at least ano nyo yung name nyo mismo. Baka hindi nyo kasi na i-change ka na talaga yung name nyo. Okay? So, may nagsagot ay letter C, letter D, letter C. So, okay. Ang sagot po dito ay letter C po. Ang sagot dito ay in-encourage mo na yung mga different viewpoints and challenge their assumptions. So, sa pamagitan nun, madadevelop ng estudyante yung empathy and then yung kanyang understanding of the different perspective sa mga bagay-bagay. So, mas nagiging open-minded siya. Ito naman kasi, it's wrong. It's letter A. Mas inaano mo yung kailang pre-existing beliefs and opinions. Ito, close-mindedness, mali na agad. Ito kasi by encouraging any form of critical analysis and interpretation, it's not about empathy. Okay, ang tinatanong din naman critical skills yung gustong tinatanong sa question. Yung empathy naman in understanding of the best perspective. So, ang sagot ay letter C. I hope malinaw. Next, we have 33. In action research, which phase involves developing a strategy to address the problem identified? A. Reflection. B. Action. C. Observation. And D. Planning. Anong sagot niya dito? Letter D. Letter B. Okay, ano pa? Ano yung sagot niya dito? Ano pa? Sino pa? Letter D. Letter D. Okay. Sino pa? Ang sagot po dito ay it's letter D. Planning. Diba? Sa action research, dinasabi dito kasi developing a strategy to address ano ba yung pinaplan mo, 'di ba? Ano ba yung pag sa action research kasi, 'di ba? Pag ito yung problem,
pinaplan mo, ano bang strategy? Ano bang gagawin nyo? Ano bang i-collect nyo para ano yung masolve itong problema na to? Ang reflection kasi sa part na yan ng data collection. Ang action, implementation of the ano na yan, of the kung ano yung solution ano nyo based sa research. Ang observation, pag observation, ino-observe nyo na kung ang na-implement ba yung action na ginawa nyo is effective or not. So ganun siya. So ang ano na yan, kung nagde-develop ka pa lang ng strategy to approve the problem identified, it's part of planning. Okay? I hope malinaw. Next, we have number 34. What is the primary benefit of using technology in language learning? A, it reduces the need for teachers. B, it allows for individualized and interactive learning. C, it makes learning more difficult, thus challenging the students to be more critical. And D, it replaces traditional books and resources. Anong sagot niyo dito? It allows, letter B, letter B. Ano pa? Letter B. Okay, tama naman kayo lahat. It's letter B. So, pag individualized, anong ibang term? Differentiated. Okay, yan yung sa mga Prof Ed. Differentiated, individualized, so interactive learning. So, yan po yung benefit ng paggamit ng technology. Which of the following is not a famous Greek tragedy by Euripides? A, Medea. B, Oedipus Rex. C, ano ba to? Bacchae or Bacchae? I don't know if I read it right. D, the Trojan women. Ano daw yan yung hindi gawa ni Euripides? It's letter B, letter B, letter B. Yes. Ang sagot mo dito ay letter B kasi ang Oedipus Rex ay sinulat ni Sophocles. So ganito lang yan. Ito kasi dalawa yung sikat na mga Greek playwrights no na nag about sa tragedy, Greek tragedy. Ito sa Sophocles and Euripides. Ito yung mga gawa niya. Sophocles, yung Oedipus Rex, Antigone, Electra, Ajax, Philoctetes, and then we have the Euripides, Medea, Bacchae, the Trojan woman. Ito siya. Pero meron din siyang the Electra. Same sila, meron sila. Pero iba lang yung version. Nagsulat din siya ng Electra. So, yung mga ganito, ano nyo lang yung mga, kahit yung summary lang. Kailangan nyo rin kasi talagang maano lang kahit yung summary, ano ba yung patungkol sa story na yan. Mabilis lang naman yun hanapin sa yung summary lang sa internet. Para at least kahit maglabas siya sa exam, may background, ano na kayo, information about the title ng mga sinulat yan, ng mga famous Greek na yan, na writers. So yun. Next, we have 36. In today's digital age, smartphones have become ubiquitous with almost everyone owning one. Ano daw ang ibig sabihin ng ubiquitous? A, affordable. B, useful. C, common. And D, exclusive. Letter C, letter C, letter C. So tama naman. It's letter C. Pag ubiquitous, ibig sabihin yan found everywhere. So ang pinakamalapit niya ay common. So yun. May nagsagot ba ng affordable and useful? So yun. So ganito yan. Dapat ano nyo talaga yung sa exam kasi talagang tawag ito. Ano mo talaga yung context parati kung paano siya ginamit. Kasi hukayin talaga yan ng nagtagagawa ng exam sa ano nyo yung mga term na hindi nyo doon nyo lang ma-encounter. So dapat i-ready nyo kung paano dapat iniintindi siya gamit yung context, kung paano siya ginamit sa context sa sentence. Para mas malaman nyo po yung sagot. So yun. We have number 37. Which of the following is considered a pre-writing technique? A, proofreading a draft. B, revising sentence structure. C, creating an outline. And D, correcting grammar errors. Saan daw dyan yung pre-writing? Pag sinabing pre-writing, before writing. So bago ka magsulat, ano yung dapat mong gawin? It's letter C. Okay? Letter C, letter C. Okay, tama naman kayo. It's letter C. Create yung outline. Siyempre, pag pre-writing yan, ano tong BC? Ano yan, Julius? So yan, it's letter C. So mag-create ka ng outline. It's a pre-writing technique. Siyempre, para mas ma-organize mo yung ideas before writing. So yan yung 37. Next, we have number 38. If you want to enhance your students' understanding of the historical
and cultural context of literary work, what what would be most effective strategy for us achieving this goal? A, providing a list of literary terms and definitions. B, facilitating a class discussion on the author's biography. C, organizing a field trip to a relevant historical site. And D, assigning a research project on a related topic. O ulitin ko. Ang question ay, paano mo daw ma-enhance yung understanding ng bata tungkol sa historical and cultural context ng literary work? Napag-aralan natin nakaraan yung mga literary criticism. So ano ba yung parating lumalabas na pag ini-examine mo yung mga para magkaroon ka ng mas maging ma-enrich yung understanding mo about sa context ng literary work? Ano ba ang tinitingnan doon? Letter B, letter C, letter B, letter B. It's, iba-iba kayo ng answer. Okay, it's letter B po. Okay? Dapat, as a teacher, dapat dinidiscuss mo yung biography, yung story niya, bakit niya nasulat. 'Di ba? Yung pagdating sa literary criticism nakaraan, ano nga yung ano nga yung, 'di ba? Maliban sa text, dapat titingnan mo yung form ng mga text, yung mga structures. Titingnan doon, isa din sa mga tinitingnan yung history ng author, kung bakit niya nasulat. Ano ba yung mga bagay na nakaapekto para isulat niya yung literary piece na yun. So with that way, pag discuss mo yung story ng author, malalaman mo, okay, kaya niya pala ito nasusulat. Mas na-understand ng student yung historical and cultural context ng literary work. So ang sagot pa ay letter B. So i-connect nyo po yung napag-aralan natin nakaraan yung about sa literary criticism. Okay? Kasi we are talking, yung question ay talks about literary work. So yun. So dapat i-connect nyo yung mga dot, no? Kung paano ba para mas maano yun. Kasi itong providing list, hindi naman yan. Organizing field trip relevant to napaka-expensive naman. Kada pala pag magbasa kayo ng literary, mag-organize ka ng field trip. So it's not really possible, no? So yun. So mas okay talaga na para mas maintindihan mo, ano mo yung author's biography, ano ba yung mga kadalasan yung sinusulat, bakit yung ba ito nasulat, kasi nakaka-apekto yun according sa mga pinag-aralan natin na theory nakaraan, nakaka-apekto yun sa text niya na sinulat. So yun, I hope malinaw. Next, we have 39. Sana wala na magkamali dito kasi-discuss lang natin. The students gave her students a challenging assignment. The underlined word functions as what? A, subject. B, direct object. C, indirect object. And D, object complement. Sige, ilagay nyo yung Na-discuss na natin ito. So sana, i-apply nyo na dito yung discussion natin kanina about sa functions ng pattern elements sa sentence. Ano yung students? Her students na yan. Ano nagpa-function as what? Letter C. Letter C. Ano pa? Letter C, indirect object. Ano pa? How about yung iba? Letter B, okay. Letter B, okay. Ang sagot po dito ay letter C. Okay? Bakit ba letter C? Kasi again, pag sinabing indirect object, siya yung nagbe-benefit ng action. Saan ang direct object dyan? Gave what? Ano ang, 'di ba? Sinabi ko kanina, malalaman mo pag pag ginaganon mo, gave, ano mo yung kung ano yung direct na i-impact na sino yung directly impacted by the verb, no? Gave what? Yun yung direct object, 'di ba? Ay, oo pala, nalito ulit ko po. Yes, direct object is that challenging assignment. Sino nagbe-benefit nun? Sino nagre-receive nun? It's her student. So that's indirect object. Sabi ni Jules. So yun. I hope malinaw. Okay, wag niyo wag kayo malito Balikan niyo lang yung natin kanina, yung explanation about yan. So mas okay dapat na-master niyo na siya agad before exam. Next, we have number 40. Which literary movement emerged as a reaction against industrial revolution and focus on individualism, nature, and imagination? A, realism. B, romanticism. C, modernicism. And D, Renaissance. Letter B, focus, nature, imagine. Letter B, yes. Ang sagot dito ay letter B. So it focus on pag sa romanticism,
Tandaan mo, emotional and imaginative experience. Celebrated nature, rejected the industrial irrationalism. Ang realism naman ay emerge as a response against or a response to romanticism. Pag realism, real lang dapat. Ordinary, defect everyday life, so in a objective manner. Yan lang yung concern ng realism movement. Ang modernism ay ano, alam mo yung pag modern, 'di ba, yung mga pragmatic reality, yung ano siya, it characterized by a radical break from a traditional forms and conventions. So, ano siya, pragmatic reality. Alam niyo naman 'di ba ngayon kung ano yung klase, yung mayroon pag mga ano tawag nito, yung mga literary pieces na mayroon tayo ngayon. So, ganun siya. It ano talaga yung sa hindi siya traditional, hindi siya yung convention lang. So, yun. Pag Renaissance naman, ito yung ano, transition yan between the medieval period to modern era. So, yun siya.